Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Duha ka sospek sa pagpanglungkab og gadget store sa Davao City ug Tagum City dakpan. Lalaki nga mipalit sa kinawat nga gadgets dakpan sab. Kasong plunder gipasaka sa ombudsman batok ang senador Rodante Marcoleta ug laing tulo pa ka personalidad sa Sandigan Bayan karong adlaw. Bad news tungod kutob 3 pesos kada litro nga big time oil price hike sa diesel, posibleng ipatuman sunod semana. Og sa RTV Presents, ang epekto sa mga bata sa pagdula og violent mobile gaming apps atong tukion. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Nadakpan na sa kapulisan ang duha ka mga sospek sa pagpanglungkab sa managlahing gadget store sa Davao City ug Tagum City. Na-recover ang pipila ka mga gikawat nilang cellphone sa Marawi City kung asa ginabaligya kini didto sa mga sospek. Nakaalerto si Argil Relator. Ubay-ubay ka mga mahalong cellphone ang na-recover sa kapulisan. Gikan kini sa usak tindahan o gadget sa Marawi City. Didto di ay gipang baligya sa mga suspect ang ilang kinawat nga mga cellphone. Diyang ilang gilungkab ang managlahing gadget store sa Barangay Toril proper Davao City o Tagum City niadtong June 24 sa kadlawon. Nadakpan ang duha ka mga suspect nga pulos taga Pasay City ug transient sa Marawi City sa border control checkpoint sa Barangay Suarez, Iligan City niadtong Miyerkules sa gabi. We were able to conduct our hot pursuit there ng ilang araw, and fortunately, 2 days ago, nakita natin na dumaan yung specific van na ginamit nila nung time ng insidente sa Toril. At nakita nga natin indeed yung dalawang suspects natin. Actually, they admitted to the crime. Nag-admit agad sila na sila nga yung pumunta dito at doon sa Tagum. Pagka-Webes sa hapon, nadakpan sab ang usa ka lalaki sa Marawi City nga maoy mipalit sa mga kinawat nga gadget aron ibaligya sab sa iyang tindahan. Conduct kami doon ng surveillance when we were able to check randomly yung mga cellphones ng IMEI. Indeed, meron nag-positive na nandoon sa inventory na. Padayong ginapangita ang laing unumpa ka mga suspect. Aminado ang usa sa nadakpang suspect nga iyaha ang gisakyang van sa grupo. Apan, Wala po kinalaman sa ganyan, sir, kasi tulad na sinabi ko, iniram lang po yung van ko. kasong robbery ang ipasaka batok kanila. Mas pahugtan sab ang seguridad sa maong gadget store sa Toril. Sa karon tighten naman ang security, secure among stocks, then investment sa mga guards siguro, and syempre insurance. Kauban si Melchor Awing o Jojo Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relator. One Mindanao. Gipasaka na sa Office of the Ombudsman ngadto sa Sandigan Bayan ang kasong plunder batok kang senador Rodante Marcoleta karong adlaw. Gawas kang senador Marcoleta gipasakaan sab og kaso ang giingong donors nga sila kanhi Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu ug Aristotel Baluyot Viray. Gawas sa kasong plunder gipasakaan sab og kasong paglapas sa Presidential Decree No. 46 ang upat. Nag-ugat ang maong kaso sa matud pa pagdawat og 75 million pesos nga campaign contributions ni Senador Marcoleta gikan sa tulo ka mga individual nga sumala sa ombudsman. Giangkon mismo ni Marcoleta nga nadawat niya kini niadtong congressman pa siya ug wala pa nagsugod ang kampanya sa 2025 elections. Pakyas matud pa kini nga madeklara ni Senador Marcoleta sa iyang State of Assets and Liabilities and Net Worth ug Statement of Campaign Expenditures. Nagraffle ang kasong plunder sa 3rd Division sa Sandigan Bayan. Ginapangayuan pa og bag-ong pahayag ang mga gipangkasuhan. Apan sa naunang pahayag ni Senador Marcoleta, pribado nga kwarta daw ang gihatag nga tabang kaniya ug dili gikan sa panudlanan sa nasud ug politika lang sab daw kini. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Mga solar street lights sa Davao City Coastal Road ilisan og mas hayag na suga
sumala sa DPWH 11 aron mahimong mas luwas agian ang maong kalsada. Ani ang report ni John D. Esteban. Ilisa na ang mga solar streetlights sa Davao City Coastal Road ug mas kusog ug siga nga mga suga. Sumala sa Department of Public Works and Highways Region 11. Kini aron nga muhayag ug mas luwas agian ang maong kalsada. Unahon matud pa ang sa Tulip Paingon Rojas. We are planning to replace all the katong existing na solar street lights nato since we will be putting up kaning mga the one with the higher lumens or the brighter ones. Una pa man niini daan ang gingon sa City Engineer's Office atol sa Joint Committee hearing sa City Council nga giandam na sa lokal nga pagamhanan ang 13.6 million pesos nga pondo alang sa pagbutang og dugang nga solar street light sa pipila ka bahin sa Davao City Coastal Road. Sa maong hearing, gipunto sab nga ang kakuwang sa suga mao'y usa sa mga contributory risk sa disgrasya sa kalsada. Samtang nagpa-aproba pa ang Davao Light and Power Company sa ERC kun Energy Regulatory Commission aron mag-install og conventional electrical streetlights. Sumara sa DPWH, ang ubang suga wala na miandar tungod gikawat ang mga electrical wire. Those portions na walay existing na mga suga, especially katong mga mga dekoryente pa. Wala, unfortunately, doon ay mga kable na nakawat. No, we will be replacing them, reconnecting them also. We will look for additional funds for that. Hinuon daan ng gitauran og CCTV camera ang Davao City Coastal Road aging pagpahugot sa pagbantay sa lugar. May mga portion pa dito na medyo ngit-ngit, so dito ta naga-focus. Kauban, si Bebot Kahes sa camera. John D. Esteban. 1 Mindanao. Abiso sa mga motorista kay posibleng moabot sa halos 3 pesos kada litro ang big time nga usbaw sa presyo sa diesel kay patuman sunod semana. Base sa 4-day trading, posibleng ana sa piso kutob 3 pesos kada litro ang usbaw sa presyo sa diesel nga ipatuman sunod semana. Samtang posibleng musaka o mukunhod og piso ang kada litro sa gasolina. Sumala sa Department of Energy, kini tungod gihapon sa nagpadayong krisis sa Middle East. Posible pa kining mausab sa paghuman sa trading karong adlaw. Matag adlawng Martes, ipatuman ang pinal nga oil price adjustment. Kapin 3 million pesos nga kantidad sa ilegal nga droga nasakmit gikan sa usa ka high value target sa Butuan City. Sa hiniusang puwersa sa PDEA 13 ug Butuan City Police, dakpan ang 41 anyos nga lalaki sa Purok Liloan, Barangay Agusan Pequeño sa Butuan City atol sa buy-bust operation ni adtong June 27 sa buntag. Makahiagom og samad pinusilan ang sospek human giingong misukol atol sa operasyon. Gidunggab matud pa niini og kutsilyo ang usa sa mga operatiba nga midakop kaniya. Gilayong gipatambalan ng sospek og ang personahe sa ospital ug anaa na sa maayong kahimtang. Gikustudiya na sa mga otoridad ang sospek na kumpiska. Gikan sa sospetsado ang gibana-bana ang 505 grams sa gituohang shabu nga nagkantidad og kapin 3.4 million pesos ug ubang drug paraphernalia. Mag-atubang ang sospek og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala pa kini pahayag. Pain 5 ka mga primary ug secondary tourism enterprises sa Cagayan de Oro City ang gipailahom sa regular monitoring ug surprise inspection karong nagkaduol na ang Higalaay Festival. Sorpresang gilibot sa Cagayan de Oro City Tourism and Cultural Affairs Office ang tourism enterprises nga ga-operate sa syudad. Ang ilang operasyon kabahin sa ilang regular monitoring ug surprise inspection kung asa miabot sa 25 ka mga primary ug secondary tourism enterprises ang ilang nabisita. Usa sa ginalantaw kung misubay ba ang mao mga patigayon sa mga gabayan nga gilatag sa ahensya lakip sa Department of Tourism. Gisuta sab kung aduna ba sila tukmang dokumento sama sa business permits, fire safety certificate, occupancy permit ug uban pa. Kini aron masiguro nga luwas ang mga turista nga moduaw sa syudad, labi pa nga nagkaduol na ang Higalaay Festival nga ginasaulog matag bulan sa Agosto. Sukad nahitabo ang pagpamusil sa usa ka tulunghaan sa Tacloban City. Init sa bangisgutanan kalabot mga mobile gaming app nga ginadula sa kabataan.
Kinihuman nga nasuta nga usa ka bayolenteng mobile game app ang ginadula sa mga sospek. Una ang pagpamusil. Hinungdan nga gipatuman ang temporaryong pagpaundang niini sa nasud. Sa perspektibo sa usa sa mga eksperto, unsa kaha ang epekto niining mga mobile games, ilabi na mga bayolente ngadto sa kabataan. Atong sayron sa RTV Presents ni Efren Babak. June 22, 2026. Miulbo ang tensyon sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. Kinihuman ang nitabog mass shooting nga mikalas og 3 ka kinabuhi sa mga estudyante ug 20 ang angol. Ang mga sospek, estudyante sab nga nag-edad og 14 ug 15. Nasuta sab nga ang maong mga sospek mahiligon sa usa ka dula nga gitawag nga Gorebox nga usa ka violenteng gaming app. Hinungdan nga temporaryo kining giban sa nasud samtang padayon ang investigasyon sa insidente. Sa Davao City, dunay mga naalarma gumikan niini. Sama ni Aris Barongo nga taga Barangay Talomo. Tungod sa mga naitabo karon, mapiktuhan nilang utok. Atul sa pagiginabi nato kang Aris, namatikdan sab nato ang iyang 12 anyos nga pagumangkon nga lalaki nga nagadula og usa ka mobile gaming app. Sa dula nga ing ana, parang pila ka oras ka nagadula? 3 hours to 4 hours. Hinuon bisag babad sa dula, makaya pa kuno niini ang magtuon. Sumala ni Aris nga usahay nagkamatikod sab kini og ngilad nga behavior sa laing ubang bata nga nagadula og mobile games. Bis akong obserbahan sir, kung ang bata magud masugraan og cellphone, barag ano siya sir, na siya pagka gahi na yung ulog suguon mo, magig-argue na sa imuha, gagmay pa kayo. Matod sa psychologist, ang pagdula og violent gaming apps dunay epekto sa pagbaton og aggressive behavior sa mga bata. Apan nakadepende sa nagkalaing-laing level. Sama sa pila ka oras nga pagbabad sa mong dula, laki parenting style ug peers. Ang aggressive behavior, it can start from verbal aggression. Mo na siyang mga early signs. Unsang verbal aggression? Kanabi to ang bata is kabalo na mamalikas, kabalo na manglait, gamit na siya mga offensive words. And then, it can escalate actually to a point nga maging argumentative na ang bata. Which means nga makigsupak na sa mga igsuon, mutubag na siyang pamilya o di maayo to the point nga pwede po iyang mga classmate or iyang teacher. Doon sab kunoy kalainan ang mga mobile gaming app kaniadto kung itandi sa karon nga sagad doon na open communication sa dili kailang nga posibleng maka-impluwensya matud pa sa mga gamer. Gusto po na ko sir kani i-clarify kay naamo gyud mo argue nga kami tong una 1980s 1990s violente may mga dula nganong wala maminahimong violente. I want to stress out nga although yes na ana may violent gaming sa una pa, pero ang kalahian magud sa una sir no, if mutao ka sa dula, for example kaning Game Boy, ako gid siyang gidala gibit-bit para ipakita. Ang kaning Game Boy pila ra mga kauras makadulaan ni pagkahuman, mapalong na siya kay wala kay baterya. Karon, kumpara nimo karon nga panahon, nga because of our gadgets, nga taas kay battery life, because of our computers, miskin pa og overnight pwede makadula ang bata. Matod sa psychologist, ang mga ginikanan gihapon ang manguna sa pagkontrol sa mga bata nga magdula og mobile gaming apps. Sumala sa Department of Education, andam sila sa pagban niini kung gikinahanglan, ilabi na kung makadaot sa pagtuon sa bata. Yes, of course. Kung makadaot na sa itong mga bata, kay kinirabang mga gaming app na sila or any other apps, na siya yung effect dito sa well-being sa itong mga kabataan. Then, kung naanay negatibo nga epekto, dili gid na siya angayan nga magpadayon. Usas sa mga lakang sa DepEd kalabot ni ini ang pagkontrol sa paggamit og cellphone matag dunay klase. DepEd has issued DepEd Order number 6 series of 2026 na iproviso niya nga nagingon nga bawal ang paggamit og cellular phones sulod sa classrooms. Partikular kanang nagdaga ng klase. So, walay confiscation nga may tabo kung pananglitan walay violation. Hinaot nga kini mga perspektibo og lakang magpabiling dunay ngipon alang sa maayong kaugmaon sa kabatan-unan ug mahimong paagi aron malikay sa mga ngilad nga binuhatan nga dili angay pamarisan. Kauban si Melchor Awing, Jojo Solarte ug Bebot Kahis sa kamera. Efren Mamak.
One Mindanao. Mga teroristang grupo gideklarang persona non grata sa MILF, AFP, PNP ug lokal nga panggamhanan sa Tangkal, Lanao del Norte. Ani ang detalye. Atol sa Memorandum of Agreement signing, tali MILF ug pwersa sa gobyerno, gideklarang persona non grata sa mga opisyales sa Tangkal LGU, MILF, AFP, PNP ug auxiliary groups, ang ISIS, NPA o mga teroristang grupo nga padayong galihok sa mga hilit nga lugar sa Lanao del Norte ug Lanao del Sur. Gibarugan ni MILF 8th Brigade Commander Johnny Angni nga hugtanon silang supak sa mga kahiwian nga ginahimo sa ISIS ug ubang teroristang grupo tungod nagdala lang sila og kagubot sa ilang lugar. Gusto na sab kuno nila nga hingpit nga maangkon ang kalinaw alang sa ilang mga anak. Ayaw talaga namin ang kaguluhan dito. Yung mga nakikita namin hindi mabuti ang mga ugali nila. Kami mismo ang pumunta sa kanila. Sinasabihan namin sila na sana kung hindi mabuti ang kanilang pag-usap sa amin ay umiwas-iwas sila sa lugar namin. Para hindi kami ang magka-barilan. Ang maong lakang sa MILF, kipasalamatan sa kasundaluhan tungod dako kunong tabang alang kanila ang koordinasyon sa local auxiliary forces sa pagbintinar sa kahapsay ug kalinaw sa ilang lugar. Dugang pa nga gilauman nila nga wala nay muhatag pa og suporta sa mga teroristang grupo sa Tangkal aron sab nga hingpit na silang muhawa sa lugar. So mayroon tayong existing na pisto. So para maging magkaroon ng klaro na usapan na talagang yung 125 Base Command, yung mga MILF members, lalo na yung mga community na nandito sa, especially dito sa Berwar, na magkaroon tayo ng kasulatan, o mayroon tayong common understanding, o kasulatan na tinatakwil natin yung mga tulad ng Dawla Islamiyah, yung mga other terrorist groups and other lawless elements na sila ay hindi welcome dito sa Tangkal. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao. Patay ang usa ka kanhi magtutudlo human giposil samtang nagtindog lang daplin sa kalsada sa Dato din Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Gilayong gipasakay sa patrol car aron madala sa ospital kining usa ka babae nga napalgang nagbuy-od human giposil sa kalsada sa Barangay Awang sa Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte banda alas 7:40 Huwebes sa gabi. Apan ang mga biktima gideklara ng dead on arrival. Nasuta nga ang biktima usa ka kanhi magtutudlo ug kasamtangang empleyado sa gobyerno sa maong probinsya. Matod sa PNP PRO bar, igo lang nagtindog sa daplin sa kalsada sa maong lugar ang biktima dihang giduol kini sa wala pa mailing sospek ug giposil. Gilayong misibat ang sospek. Usa ka basiyo sa kalibre 45 nga pusil ang nadiskubre sa crime scene. Ginasuta pa ang motibo sa krimen. Padayon sabag hot pursuit operation sa PNP batok sa sospek. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima. Target sa DPWH Region 11 nga maablihan na ang Bailey Bridge, kontemporaryong tulay sa Kaliawa Mandug sa Davao City karong bulana. Sa impormasyong nakuha sa GMA Superradyo Davao, sumala ni Dean Ortiz ang tigpamaba sa DPWH 11 nga nahumana ang substructure sa tulay. Kini aron masiguro nga lig-on ang gimugna nga Bailey Bridge bisan temporaryo lang ang pagtukod niini dungan sa pagsugod sa pagbutang o mga Bailey panel. Malaumon ang ahensya nga una mahuman ang bulan, maablihan na alang sa mga motorista ang temporaryong tulay human ana-ana sa kapin 75% ang completion rate niini aron magamit sa mga apektadong residente. Kay numduman nga nadanyos ang Kaliawa Mandug Bridge ni atong bulan sa Mayo, human na sinati ang grabing pagbaha sa lugar. Suliran sab sa mga residente ang pagbiyahe gikan sa Barangay Kaliawa padulong sa sentrong bahin ning syudad kay kinahanglan pa nga mutuyok sa Panabo City sa Davao del Norte o di baka sa Kalinan sa Davao City tungod sa wala gipaagiang lugar.
Angay atangan ang journey sa Team Soundwave Squad sa The Clash Teens. Meet Chloe Tiglao from Mexico, Pampanga, Lois Bersalona, gikan Valenzuela ug Jeric Herradra of Laguna. Pulos 17 anyos nga dili kalibod ang kahanas na sa pagkanta bisan sa ilang mga edad. Si Jeric nga usa ka church choir member ug 7-day defending champion sa usa ka singing competition. Si Chloe dili lang tingog ang ikabuga kundi pati beauty and brains kay kanunay mahimong prom queen. Ug si Lois singer na, theater actress pa. At ang ilang biritan sa The Clash Teens matag Domingo 7:15 PM sa GMA. Hello po mga kapuso sa mga nanonood po sa GMA Regional TV, One Mindanao! Ako po si Lois Bersalona. I'm Jeric Herradura. I am Chloe Vitiglao. And we are Soundwave Squad! Mas makalingaw nga episode sa Pepito Manaloto tuloy ang kwento ang Angay Atangan ugma July 4. Usa na diha ang giingong superpowers ni Pepito Michael V. Og ang swerte ni Pepito daw nabali ug nahimo naman hinuong malas. Atangi ang all-new episode sa Pepito Manaloto tuloy ang kwento ugma July 4, 7:15 PM pagkahuman sa The People Have Spoken. Mga kapuso, nagpadayon ang nationwide promo sa inyong kapusong estasyon, ang Kapuso Big Time Panalo Season 5. Over 6 million pesos worth of prizes ang nag-atang sa mga lucky winners. Sayon lang ang pag-apil, palit lang og participating brands ug ilakip ang inyong contact details sa inyong entries. Ihulog kini sa drop boxes nationwide. Dunay chance sa makadaog og up to 2 billion pesos sa matag entry ug pwede sab makadaog og libo-libong cash prizes matag adlaw kada semana. Mulungtad ang promo period kutob August 7. Magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o mobisita sa official Facebook page o microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics and announcements. Gibutyag sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev nga gikumpirma sa World Bank ang pagsaka sa upper middle income country category sa Pilipinas. Sumala sa DepDev, kinihuman nakabot sa Pilipinas ang gikinahanglang gross national income per capita sa kategorya. Base sa ulahing assessment sa World Bank, $4,850 o halos 300,000 pesos ang GNI per capita sa nasod. Mas taas sa threshold nga $4,636 o halos 286,000 pesos. Sa panlantaw sa DepDev, ang pagsaka sa kategorya sa Pilipinas makatabang aron mutaas ang kumpiyansa sa mga mamuhunan sa nasod nga magmugna o mga trabaho alang sa mga Pilipino. Gilugwayan sa Government Service Insurance System o GSIS ang Balik Ginhawa Program alang sa qualified members ug pensioners ug hangtod 6 ka bulan. Sumala sa GSIS, ubos sa Balik Ginhawa Program, pwedeng makakuha og refund ang mga kwalipikadong miyembro ug pensioner. Gikan sa gibayaran nilang loan niadtong Disyembre hangtod ni adtong Mayo. Pwedeng mag-apply ang mga GSIS member ug pensioner hangtod October 31 pinaagi sa GSIS Touch Mobile App. Sakop sa Balik Ginhawa Program ang managlahing klase sa loan. Gawas lang sa mga gibutang ubos sa Ginhawa Green Loans Program. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kani adto ug karon, serbisyong tinuod lang. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.